Ayan, magandang hapon sa ating lahat. At syempre, gusto ko muna bigyan kasagutan ng isang followers natin na nagtatanong na si Marlon. Kaya si Marlon, Marlon Coflena. Ang sabi niya rito ay, Boss, pwede pwede ba filter sa mga bagong G-Tour 2022? Ang sabi niya. So, gusto ko bigyan ng dito sa iyo sa mga pwedeng-pwede sa Marlon. Kasi basta bigyan kita ng sample malinaw. Kagaya ito, ginagamit ito, filter na ano. So from Hyundai, so malaki siya, di ba? Tapos from Nissan, so ito ginagamit natin sa Nissan, kasi kompleto kami ng filter dito. Nissan, nauubusan kami. So ito si Nissan, pwede ko ikabit kay ano to. Pwede ko ikabit kay Hyundai. Si Hyundai pwede ko ikabit kay Nissan. Pero bago namin ginagawa 'yon, Sir Marlon, na-ask muna namin sa customer kung papayag siya. Kadalasan tanong ng customer, meron pa ng epekto sa makina ko yan, sa sasakyan ko? Siyempre hindi. So ngayon, balik tayo sa filter, no? Bibigyan kita ng isang idea, no? Para pag binaklas mo yung filter, merong pagsukat kasi ng filter niyan, yung bilog dito. So, sundutin mo siya. Ayan, pasok mo yung daliri mo. Kung saan siya i-stop yan eh. I-stop yung daliri mo. Kung saan siya humigpit, dalhin mo naman siya rito. Pareha siya. Di ba? So, hanggang dito siya. Ayan, hanggang dito siya. So, ngayon, second check mo naman, itong o-ring. Itong o-ring. So, yung o-ring, kailangan, pareha siya, magtatapatan siya. Lumabis lang siya, dito lang siya lumabis, ito yung pinakalagi niya. Kasi ang importante, paglapat natin sa lapatan ng filter, tatama siya. Kasi ito yung mag-break, ito yung mag-aharang doon sa, para hindi siya mag-leak, no? Ang, kaya yung sabi mo na kung pwede yung mga luma sa bago, yung lumang filter na ano, dadalhin mo yung, hindi lumang ginamit yung model, dadalhin mo dun sa new model na no, pwede siya basta magkasukat lang siya, magkasukat siya. So ito nga ginagamit namin, sinusutin namin siya basta alam ng customer, ipapaalam namin. Matakot ka kung itong, for example, itong filter na to dalhin ko sa diesel, yung diesel dinala ko doon sa ano. So explain ko sa iyo mabuti, ang magkakaiba po yung filter natin regarding po doon sa ginagamit natin na langis like pang gasolina at pang diesel. Kasi mas malapot po yung pang diesel. Kapag dinala mo to sa pang diesel, may tendency na magkakameron ka ng problema doon sa hatak ng ano mo hanggang masira ang makina mo. Na-experience po namin yan. Dahil sa tagal ko na rin nag-check oil dito sa Saudi, sa Marlon. So, based sa aming mga seminar, sa aming mga kasamahan, kasi pag may mga bagong sasakyan, so nagpapaseminar ng company namin. So, mahigpit na pinagbibigay sa amin ng kumpanya na huwag kaming itong gasolina, hindi kami pwedeng maglagay nito sa diesel. Kailangan pang diesel lang. Pang gasolina lang. Ito mga filter na pang gasolina, pwede mo siyang ikapit kahit saan sasakyan basta yun sinabi ko sa iyo, sukat sa dito. Kasi ang trade naman yan, iisa lang eh. Ang lahat ng trade ng filter sa mga sasakyan, iisa lang yan. At importante, yung pinaka-uring niya, hindi maliit, hindi malaki, kailangan sakto siya. Kumbaga sa ano, kagaya nito, pag nilapat mo siya ng ganyan, naka-0-0 siya. Lumaki man yung labi niya, okay lang. Wala tayong problema doon. Wala tayong magiging issue doon. Ayan, sana medyo nasagot ko yung katanong ng Sir Marlon. At kasi ang langis natin Sir Marlon, so kahit paggamitan mo to ng 020, 040, 530, kahit paggamitan mo ng 520, 530, 2050, mabilis po ang lubrication ng langis natin. So
Lalo na yan kapag tayo ay mahapaw na tayo ng 120 km per hour. So, mabilis na po yung masyado yung lubrication ng langis natin. So ngayon, kung sa diesel natin ito ilalagay, maaari po bumagal siya, maaari po maka-apekto sa paglulubricate niya. Kasi po, hindi po ito nakadesign para doon sa diesel. Kung pan-diesel yung kapatid ng iyong sasakyan, kasi yung Jotor na sinasabi mo, since nakita ko lang yan dito na ano ko lang yan, ngayong taon lang natin yung mga ganyang sasakyan. Kasi mga ano yan mga dito hindi masyadong ginagamit sa Saudi yan. Mga China car kasi yun kadalasan kasi dito, yung UMC, mga Toyota, talagang signature ang kadalasan sasakyan na gagawin namin dito. Pero wala naman kami pinipiling sasakyan. Mapa Honda, mapa Mazda, mapa Nissan, mapa ano, yung mga poster, mga minibus, lahat yan, yung ginagawa namin, wala kami pinipiling customer. Kasi magbabayad kami ng customer na yan. And kapatid, Sir Marlon, salamat sa pagtitiwala mo, sa pagtatanong mo. Kung may mga iba pa kayong gustong malaman regarding lang po sa aking knowledge, regarding lang po sa sasakyan, sasagutin po natin yan. Hindi naman po tayo marami sa ating tutulong. Ayan. Yan, sana kapatid ay nasagot ko ng nasagot ko ng kahit konti yung katanong kung pwede o hindi. Pwede. Basta yun lang ang tip ko sa'yo, checkin mo munang mabuti, no? Checkin. Kung personal mo naman sasakyan yan, at gusto mo mag-DA, ito yung mag-check sa sasakyan mo, make sure na kung nahigpitan mo siya ng sakto, nahigpitan mo, hindi sa luwag, hindi sa sobrang higpit, sakto lang. Kasi kapag maluwag siya, may tendency na magtumagas siya. Kapag ano naman siya, kapag sobrang higpit, may tendency naman masira mo yung pinagkakabitan nito. Kasi may PPT dito na nakikita mo siya nun. Kasi nakakaputol ka na niya minsan. Lalo na yung mga paguhan. Kasi kung para sa akin, kapag ako humigpit ito minsan, hindi ako masyadong medyo open naman yung kaya naman ng kamay ko. Untight lang, higpit kamay lang, may pwersa talaga. Yung sagad yung pwersa ko. Kasi hindi naman tayo, yung lakas naman natin na pang kamay, hindi naman natin kaya patuloy ng bakal. Lalo na sa mga player, regarding din sa mga sa filter. Ayan, thank you sa iyo kapatid, no? Sana nasagot ko sa iyo yung katanungan. Thank you sa pagtitiwala ulit kapatid, and God bless sa iyo. Nasang ka man ngayon, hindi mo nakakilala, nagtatanong ka sa akin ng mga salamat. Kung nasa Pilipinas ka man, ay nasa mabuti kang kalagayan, doon ang mga sabi. Thank you very much, and God bless ka sa atin.